tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, alam ko po marami sa inyo ang humihingi ng pagpapala galing sa Diyos. Ang iba nagpapadasal na gumaling sa kanilang sakit. Ang iba ay nananalangin para makabayad ng utang. Ang iba ay hinihiling lang na maging payapa ang pamilya nila, na maging masaya. Ang iba naman ninanais na magkasundo na silang mag-asawa. Pero mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kapag hinahanap mo ang blessing na wala yung nagbibigay ng blessing, yan ay magiging curse. Yan ay magiging pabigat. Yan ay makakasira sa iyong pagkatao, sa iyong kaluluwa. A blessing without God is not a grace. Minin natin ang maraming pagkakataon na kung saan hinanap natin ang regalo at hindi natin pinapasalamatan ang nagbibigay ng regalo ng ating buhay. Aminin natin ang mga pagkakataon ng ating pagkukulang na hindi natin binigyan ng pansin ang ating ugnayan, ang ating relasyon sa Diyos. Aminin din natin ang ating pagkakamali na hindi tayo nagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. Sa mga pagkakamali natin, sa ating pagkakasala, muli nating hingin ng tawad ito sa Panginoon para makita tayo minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo sa Ebenezer. Nagkampo ang mga Israelita
at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang nakaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ng matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng Filisteo? Ang mabuti, kunin natin ang Silo, ang kaban ng tipan. Baka kung nasa atin iyon, ay ligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa Silo ang kaban ng tipan, at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Phinehas. Ang mga Israelitay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreyo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip ng mga dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita, kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makakaranas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makakapaligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Hebsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob, magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreyo tulad ng pangaalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaban ng Diyos ay kinuha ng Filisteo at pinatay sina Ofni at Phinehas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayoy iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami binayat, hindi mo na tinangkilig. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinamit naming ito, mga hentil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila, pati bansang walang Diyos. Sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari, umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namit hirap, ay huwag mong lilimutin. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Alleluia, 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 alleluia,
ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, may isang ketongin na lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyong mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus pinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook. At doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang kwento tungkol sa isang atheist. Ang atheist po ay isang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Minsan daw, ang atheist na ito ay naglalakad sa gubat. Napadaan daw po siya sa tabing ilog. Tahimik, presko. Nagne-nature walking po siya. Pero bigla-bigla, meron pong isang napakalaking oso na lumabas po sa mga halaman at hinabol itong tao. Takbo po ng takbo itong tao, pero nadulas po siya. Bumagsak siya. At pagtingin niya, nandun na po yung malaking oso sa harapan niya. Nakataas na po ang kuko. Handa na siyang lamunin. Sa sobrang takot po nitong tao, napasigaw daw po siya. Ang sabi niya, Diyos ko po! At bigla daw po na tumigil ang oras. Parang pelikula. Hindi daw po gumagalaw yung oso. Tumahimik daw po ang kagubatan. At pagkatapos merong isang liwanag galing sa langit, ang nagsalita, nagsabi dito sa tao, akala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Ikaw pa nga ang palagi nakikipagdebate sa ibang tao. Sinasabi mo palagi, walang Diyos, walang Diyos. Tapos ngayon, hihingi ka ng tulong sa akin? Ngayon, tinatawag mo ako? Sumagot daw po itong lalaki. Nanginginig siya. Ang sabi niya, Lord, to be honest po, napaka-hipokrito ko naman kung hihilingin ko po na tratuhin niyo akong bilang isang Kristiyano. Pero kung meron man po akong huling request, sana po gawin niyo na lang Kristiyano itong oso. Sabi daw po ng Diyos, sige. Bigla daw po bumalik ang oras. Umingay muli sa kagubatan. Pagkatapos po, nakita niya, huminahon po yung malaking oso. Tuwang-tuwa daw po itong atheist. Sabi niya, Kristiyano na yung oso. Patatawarin na ako, mamahalin ako, hahayaan na niya ako na makalayo. Pero bigla daw po, yumuko yung oso. Nag-cross at nagdasal. Alam niyo sabi, bless us, O Lord, and this thy gifts, which I am about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Kristiyano nga, nagdasal bago kumain. Mga kapatid, hindi ba parang ganyan din tayo minsan? Ginagawa nating emergency contact ang Diyos. Kapag meron tayong problema, nasabi natin, Lord! Kapag meron tayong sakit, Lord! Kapag meron tayong utang, Lord!
Kapag ayaw na natin at malapit na tayong sumuko, Lord. Minsan ang spirituality ng iba sa atin ay ATM spirituality. Di po ba? Ang tingin natin kasi sa Diyos, bigayan ng pera. Ang iba naman, drugstore spirituality. Ang tingin sa Diyos, basta't magbibigay ng abuloy, basta't magbibigay ng donation, magkakaroon ng mabilis na lunas. Gusto, automatic healing sa kanilang sakit. Meron din po genie spirituality. Ang tingin sa Diyos, nagbibigay ng wish kapag pinaghirapan yung kanilang pananalangin. At meron din naman po spare tire spirituality. Nilalapitan lang ang Diyos kapag wala na silang choice. Mga kapatid, pinapaalala sa atin napakaganda ng unang pagbasa. Kapag ginawa mong lucky charm ang Diyos, kapag ginagamit mo lang ang Panginoon, talo ka sa labanan. Ano po ang nangyari sa unang pagbasa? Natalo daw ang Israel sa labanan kontra sa mga Pilisteo. At inisip po ng mga pari, kung ilalabas daw nila yung kaban ng tipan, siguradong mananalo sila. Inisip nila yung banal na bagay ang magpapanalo sa kanila. Pero ano po ang nangyari? Natalo pa rin sila. At ang mas masakit, nakuha pa yung kaban ng tipan. Ang tanong, bakit? Dahil ang kaban ng tipan ay hindi naman po magic box. Ang kaban ng tipan ay hindi po anting-anting. Ang kaban ng tipan ay hindi pampaswerte. Tandaan niyo po, mga kapatid, the Ark of the Covenant is not a lucky charm. It is the presence of God. At hindi mo pwedeng gamiting props ang presensya ng Diyos para sa sarili mong agenda. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. God is not a lucky charm. God is the Holy One. Kaya sana naman galangin mo ang Diyos. Sana naman magpakumbaba ka sa Kanya. Ang pagkatalo po ng Israel ay hindi lang po military. Ang pagkatalo ng Israel ay spiritual. Kaya tandaan po natin, may laban kang hindi mo mapapanalo sa diskarte mo lang. Kasi minsan, ang problema ay nasa puso, nasa kaluluwa mo. At baka ito rin po ang dahilan. Bakit meron sa inyo palaging talo sa buhay? Hindi dahil mahina sila, hindi dahil hindi sila marunong, o hindi dahil malayo ang inyong loob sa Diyos. Amen? Mga kapatid, hindi blessing ang kailangan mo, kung hindi ang presensya ng Diyos. Ang daming tao ngayon naghahanap po ng pagpapala pero hindi naman marunong magpakumbaba. Ang daming tao ngayon gusto lang blessing pero ayaw nila ng obedience. Gusto ng iba, Lord, bless me. Pero ayaw naman nila dun sa, Lord, change me. Gusto natin, Lord, bigyan mo ako. Pero ayaw naman nila dun sa, Lord, susundin kita. Gusto natin, sinasabi, Lord, magbigay ka naman. Pero ayaw naman natin dun sa, Lord, maghari ka naman sa buhay ko. Kaya tayo napapagod Kasi humihingi lang tayo ng lakas, pero hindi tayo kumakapit sa pinanggagalingan ng lakas. If you want God's power, surrender to God's presence. Kaya tingnan niyo po sa ating ebanghelyo, napakaganda ng kwento. Yung tao na may ketong gumaling. Kasi hindi niya ginamit si Jesus. Lumuhod daw siya kay Jesus. Pinahawak niya ang kanyang buhay sa Panginoon. At sabi nga nitong taong may ketong, kung ibig mo, Panginoon, mapapagaling mo ako. Yan ang tunay na pananampalataya, hindi po ba? Hindi niya sinabi sa Panginoon, Lord, gawin mo ang aking gusto. Kung hindi ang sinabi niya, Lord, ikaw ang masusunod. At dahil po doon, hindi po siya ni Jesus. Nilinis siya at binalik ang kanyang dangal, ang kanyang buhay, ang kanyang pag-asa.
pagkatapos na gumaling nitong tao. Pinahayag niya ang mabuting balita na ginawa ni Jesus sa kanya. See, in the heart of the leper was a desire to serve God. Not only to serve himself, not only to use God, he wanted to love God. He wanted to follow Jesus. The lesson is, blessings without obedience can create more chaos. Blessing without a good character becomes a curse. Ang mga nagnanais na pagpalain pero wala ang Panginoon, mga one-day millionaire lang yan. Ang mga gusto lang ng blessing na wala ang Diyos, maghihirap muli ang mga yan. Kaya malinaw, ang tunay na pagpapala ay hindi lang nakikita sa iyong natatanggap. Ang tunay na pagpapala ay kapag binabago ka nito, pinapabuti ka nito at ginagawa kang mas kawangis at kamukha ng Diyos. Maganda pong itanong ito, magandang pagmunihan. Ganda sagutin po natin, hinahanap ko ba ang Diyos? O hinahanap ko lang ang binibigay ng Diyos? What are you really searching? Are you really trying to follow God? Or are you only following God to be blessed? Kasi pwedeng daladala mo ang kaban ng tipan, pero wala ka namang kabanalan. Pwede kang magsimba, kapatid, na hindi ka sumusunod sa Diyos. Pwede kang maglagay ng rosaryo sa iyong kotse, pero wala ka namang pananampalataya sa iyong puso. Kaya ngayon, mga kapatid, manalangin po tayo. Sabihin natin, Lord, patawarin mo ako sa mga panahong ginagamit kita at hindi talaga ako tapat na sumunod sa iyo. Teach me to seek your presence, not just your blessings. Teach me to walk in obedience, not just in rituals, because you, O Lord, are my only true source of strength, of life, and victory, now and forever. Amen. Tumayo po tayo. Naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo na may pananalig sa ating Ama na nasa langit, na ang ating mga panalangin ay pakikinggan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mawaing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pag-unawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na humahanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. As we
us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman maidaragdag. Sa kadakilaan, sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ay nakikinabang. Ay kami rin namang iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsyobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, inasam ka ng Ama, umuwi ka sa Kanya, makaisa sa piling niya. Tinggap ko ang buhay ng Diyos, puso ko ay naghalak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Pagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maganda pong itanong at pagmunihan, what kind of spirituality do I have? Anong klaseng pakikitungo o
o relasyon mo sa Diyos? Do you have an ATM spirituality? Naalala mo lang ba ang Diyos kapag wala ka ng pera? O baka merong kang drugstore spirituality na tumatawag ka lang sa Kanya kapag may sakit ka? O baka merong kang genie spirituality? Palagi ka lang humihingi sa Diyos. At para maramdaman mo na karapat-dapat ka sa grasya, pinaghihirapan mo pa sa pamamagitan ng iyong pananalangin at pagsisimba. O baka meron kang spare tire spirituality. Tumatawag ka lang sa Diyos kapag emergency. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi gamit ang Diyos. Hindi lucky charm ang Panginoon. Blessing without obedience becomes your loss. Ikaw ay matatalo, ikaw ay mahihirapan, walang pagpapala sa paghingi ng pagpapala kapag hindi ka sumusunod at nagpapakumbaba sa Kanya. A good kind of spirituality is a servant spirituality. Anong ibig sabihin nito? Ang dapat tingin natin tawag sa Diyos ay Panginoon at tayo ay mga lingkod niya. Our God should be our Lord, our Master. At anuman ang sabihin ng Panginoon, susunod tayo. Sino ang boss? Hindi tayo, kung hindi ang Diyos. Gayahin natin ang panalangin ng taong may ketong. Kung gugustuhin niyo, Panginoon, dapat ganyan tayo magdasal at makiusap sa Diyos. If you will it, O Lord, then I will be healed. I will be helped. Victory is mine. If you want it, if you desire it, if you will it, O Lord. Yan po yung ating dasal at panalangin ngayong araw. Pero sana, kapag pinagkalooban ka na ng blessing ni Lord, huwag mo naman kalimutan yung nagbibigay ng blessing. Kung gusto mong mas marami pang pagpapala, palakasin mo ang iyong ugnayan araw-araw sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.